Rapid fire segment ito. Ipapakita ko ang tatlong larawan at bigyan mo ng maikling sagot ang unang pumapasok sa isip mo pagkatapos ng bawat isa. Ito ang unang larawan. Punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu. Pinakamasamang nangyari sa Israel. Gusto ba ipaliwanag pa? Ganito na lang sa ngayon. Mula nang lumitaw siya sa eksenang pampulitika ng Israel, tingnan mo kung ano ang nangyari sa Israel. Okay, lahat ay namumuhay sa Spartan na paraan ng mga Israeli. Alam mo, na isang maliit na bansa na napapalibutan ng kung ano ang inilarawan ni Netanyahu kahit pagkatapos pumirma ng Abrahamic Accords na ang tanging demokratikong oasis sa dagat ng, alam mo na, ano? Okay? Ito ang paglalarawan. Ngayon, ito ba ang uri ng diplomasya o dapat ba nating tanggapin kung paano niya tayo inilalarawan? Sige, lumipat tayo sa susunod na larawan. Ito si Pangulong Donald J. Trump ng Estados Unidos. Salamat sa Diyos, ito na ang huli niya. His last, ang huli niyang termino, ang ibig mo sabihin. Ngayon, sabi mo, Netanyahu, ang pinakamasama para sa Israel, Trump. Sa ngayon, buti na mawala na siya. May nakikita ka bang anumang positibong nagawa nila kaugnay sa pagpapatibay ng iba't ibang koneksyon para sa kapayapaan sa rehiyon o sa pagpapalakas ng seguridad ng Israel o ng mga bansa sa Gulpo? Kita mo, muli, para sa'yo, at sang-ayon ako dahil Israeli ka, iniisip mo mula sa pananaw ng Israel. Para sa amin, iniisip namin mula sa pananaw ng rehiyon. Ito ang balakid na dapat lampasan ng mga Israeli. Kailangan mong maniwala na bahagi ka ng rehiyon. Kung mag-isa kang magpapatuloy, hindi ito si Trump, Netanyahu o iba pa. Para sa iyo, ito na sumali batay sa pagsasaalang-alang ng buong rehiyon, hindi lang ng Israel, Saudi o UAE. Ang buong rehiyon ang nagsasabi sa iyo. At pinirmahan na namin ang mga kasunduang yon noong 2020 para magbigay ng higit pa sa isang simpleng sanggay ng ulibo. Ngayon, kung paano mo yon susuriin, pinahahalagahan namin ang ginawa ni Pangulong Trump pagdating sa pagbuo ng bagong paglapit sa gitnang silangan sa pamamagitan ng kolektibong pananaw ng rehiyon, hindi lang ng Israel. Malaki ang naging epekto niyon. Ngayon, maaari ba nating dagdagan pa yon ng sama-sama sa hinaharap? Ito ang kinakailangan. Hindi si Trump yon. Hindi si Netanyahu, hindi tayo. Sama-sama nating hinarap ang mga hamon nun ng pinakawalan ng mga Houthi ang mga misil laban sa inyo. Sa tingin mo ba ang Israel lang ang bansa na nagpasabog ng mga misil na yon? Alam mong hindi lang sila. Tama. O Abdallah, para sinabi ko na sa iyo kung ano magiging huling larawan. Kasi perpekto mo itong inihanda, ito na ang huling larawan. Ito ang pagpirma ng Abraham Accords sa White House noong 2020. Ipinagmamalaki ko ang sandaling yon. Sobrang ipinagmamalaki ko. Sige, hanggang dito na lang muna. Salamat Abdallah Janed sa oras at kawili-wiling pananaw mo. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan at oras na ibinigay mo makausap kami. Yan lang ang oras natin ngayong linggo. Maaari mo mahanap ang palabas ngayong linggo sa YouTube at Spotify, pati na rin ang lahat ng mga nakaraang episode. Salamat sa pagsama. Ikinagagala ko, Eral, hanggang sa muli.